Samantala, balikan naman po natin ang issue tungkol pa rin sa pagpapatupad ng curfew sa Metro Manila at gayon din po ang iba pang usapin sa bagong administrasyon. Makakausap naman po natin sa ating linya ng telepono si Professor Richard Heydarian, isa pong political analyst. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Heydarian. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali. Magandang tanghali po. Unang-una, pag-usapan ho natin itong mas nakikita na nating nai-implement na mga curfew sa iba't ibang lugar. Although, ang sabi nga ho natin, in Quezon City and in Manila, ay matagal na talagang may ganitong ordinansa. Ano ho ang basa nyo dito po sa mas parang nakikita nating resulta ng mga paghuli recently? Well, actually, hindi ako nagtataka sa mga ganitong usapin, no? Yung curfews, liquor ban. Kasi yung pangunahing pangako ni Mayor Digong noon sa kampanya ay labanan ang krimen, no, at pag-launch ng comprehensive campaign against crime and drugs. So, of course, parang pinapatupad niya yung mga pangako niya during elections. Now, as far as the curfew issue is concerned, sabi ko nga, kasama siya sa isang bigger package. Hindi lang naman kiniklaim ni Mayor Digong na dahil may curfew, biglang mawala ang krimen. In fact, si Mayor Digong gusto niya ibalik yung death penalty, gusto niya magkaroon ng Alcatraz-style kind of prisoners, gusto niya magkaroon ng more equipment, power at training yung kapulisan para labanan yung mga syndicates and organized groups. So yung curfew ay isa lang aspeto ng itong broader package at kampanya laban doon sa krimen. Nonetheless, doon sa issue ng curfew, depende naman anong klaseng curfew yan. So far, yung curfew na rinig ko ay sa mga minors, no? So from 10 p.m. until I think early morning 5 a.m. yata, hindi pwede na lumabas sa minors na unaccompanied by guardian. Akin lang naman, in theory, in principle, hindi naman malaking issue yan in labag siya sa ating demokrasya or karapatan pang tao. But I think dapat sa mga ganitong issue, ang unang pag-usapan ay natutupad ba, na-implement pa yung mga existing ordinances? Kasi meron na nga tayo maraming similar ordinances para siguraduhin yung safety ng ating citizens, including yung mga minors, no? So dapat unahin natin yung implementasyon ng existing ordinances bago tayo magdagdag ala lasagna ng new layers of law. Yung pangalawa na dapat natin pag-usapan is, if gusto mo mag-implement ng curfew, siguraduhin mo na handa ang ating kapulisan, ating barangay officials, among others, kasi yung implementation doon din nagkaroon ng maraming problema. So, pwede kung magkaroon ng bagong ordinansa or curfew, pero kung ang implementation ay, face-to-face basis or imperfect or may mga pulisya na pwede mong bayaran para ma-violate mo yung curfew, eh hindi mo rin ma-resolve yung problema. So, it's more an implementation and enforcement issue. Pangatlo, I think, ang kailangan dito ay magkakaroon ng more consultation, no, with the stakeholder group. Kasi hindi pwedeng kapulisan lang. Dapat you have discussion with the barangay officials, with other important stakeholders, para siguraduhin na itong curfew ay kailangan talaga. So may mga areas naman, baka naman hindi kailangan ng curfew. May mga areas na safe naman kahit lumabas ang minor sa kahit anong oras na lumabas. May mga minor din na meron silang classes at night, no, like night school, for instance. So hindi na sila pwede lumabas. Something like that. So I think it also should be case-to-case basis. Hindi siya yung tipong one-size-fits-all. At dapat hindi siya ma-impose sa mga community, dapat may konsultasyon with other communities. Pero ang aking argument parati ay, una-una, tignan natin yung mga existing ordinances. Kasi kung sa tingin ko, natupad na at na-implement ng properly yung mga existing ordinances, hindi na natin kailangan ng additional measures katulad ng curfew. Napakarami na nga ho talaga nating mga batas, na hindi lang talaga napapatupad. Exactly. So kung si Mayor Digong ay magre-reshuffle siya ng PNP, yun nga sabi niya, di ba? Sabi niya, i-overhaul daw niya yung kapulisan, maglalagay siya ng mga tao na may kalidad, na may tao na may merit, at saka yung mga tao na kilala niya. Sabi niya, i-overhaul niya yung penitentiary system, gagawa siya na Alcatraz-style kind of prison para hindi magkakaroon yung mga nangyaring kababalaghan sa may illegal prison. I think it's more yung sa yung mga tao na sa kapulisan, yung training sa kanila at saka yung effectiveness of implementation kaysa yung magdagdag ka ng mga new measures. Kasi yun yan, pagdating sa batas, wala namang kulang sa Pilipinas eh. Ang kulang talaga yung implementation. And sometimes, pag sobrang daming batas, mas marami rin loopholes, mas marami rin room for abuse. So, Mayor Digong could say something, pero baka hindi masusunod yung mga tao sa baba, no? So I think that's why kung itutuloy niya yung mga ganitong mga ordinansa or measures, dapat involved din yung komunidad para properly implement siya. So in other words, kailangan lahat tayo ay maging vigilant, no, sa pagbabantay na lahat po ng mga pinatutupad na ganito ay hindi nga sinasabi nga nung iba kasi parang baka naman simula na ito ng authoritarian rule, may mga ganong pahayag, no? Ano ho ang tingin niyo dyan?
Well, that's why I'm saying that Mayor Digong, medyo ingat din siya sa messaging, no? Kasi minsan sa messaging lang naman yan. Maraming mga kanyang proposals ay hindi sa tingin ko ay labag sa karapatan pang tao, labag sa demokrasya. Pero minsan kasi yung pagka-delivery ay medyo masyadong matapang. So yung mga ibang tao na may imahe kay Mayor Digong na medyo kamay na bakal, medyo natatakot. So I think it's more of a issue of messaging. Ito yung mga ibang ordinansa niya on liquor ban, for instance, o yung mga minors cannot get out at a certain time. Mga yan naman, meron din sa mga ibang demokrasya eh. Hindi naman actually sila necessarily autocratic. Pero my point is, so long as si Mayor Digong mag-operate siya within the boundaries of law, at ang ating presidente ay maraming constitutional powers, no? Na hindi labag sa demokrasya or karapatan pang tao, then I don't think na dapat magkaroon tayo ng concern about authoritarian rules. And sana, yung mga measures na in-implement para labanan ng krimen ay calibrated po. Hindi yung parang slippery slope na una liquor ban, una curfew, and then mamaya curfew na for all adults. Kasi yun ang takot ng ibang tao, no? Na baka ito simula lang to of more and more stricter measures. Yun. Okay. And the other thing I would say is that iba po yung sitwasyon sa Davao sa ibang lugar sa Pilipinas. So dapat hindi one size fit all. Iba't ibang dapat mixture of policies ang gagamitin para labanan ng krimen. Kasi yung issue ng krimen ay hindi pare-parehas sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Oo. So dapat unique, distinct din yung response. Kasi kung pare-parehas ang sagot mo sa iba't ibang problema, lalong magkakaroon ka ng problema. So dapat pag-aralan ng mabuti ang issue na ito. Pero naintindihan ko si Mayor Digong kasi yun nga, pangunahing pangako niya sa maraming tao ay labanan niya yung krimen. So of course, nagpapakita siya ng mga efforts para labanan niya. But at the same time, sana naman dun sa implementation, ayusin natin, dapat may proper preparation, dapat may proper consultation kasi nasa demokrasya tayo, and above all, sana hindi one size fit all. Dapat yung mga polisiya ay bagay doon sa mga problema. Hindi sila incompatible, hindi one size fit all. Okay, Professor, ito lang yung isa pang nakikita rin natin na medyo marami ring yung ilan parang skeptic, masasabi natin, doon sa pahayag po ni President-elect Digong na siya ay mag-uuwian mula sa Malacanang papunta ng Davao every day. Hindi ho kaya makakaapekto naman ito sa pagpapatakbo niya bilang presidente ng buong bansa? Kung ganito po, maiba rin syempre yung kanyang working hours. He already mentioned na ang kanyang working hours ay mula noon hanggang madaling araw, tapos mag-uuwian pa siya. Right. Well, una-una alam natin medyo nocturnal yata si Mayor Digong, no? At nakaka-relate ako kasi nocturnal din ako, no? So may mga tao na mas actually active sila pag nagising sila sa hapon and then hanggang gabi. No? So dapat magkakaroon ng some administrative adjustments. Kaya nga may kabinete ka, kaya nga may mga assistants ka. Ang trabaho ng mga to ay mag-fill in at mag-compensate doon sa mga oras na hindi ganun ka-functional yung president. So I'm sure may maraming tao dyan sa kabinete niya at Malacanang na pwede tumulong sa kanya. Doon naman sa issue na pag-uwi niya sa Davao, sigurado ako na si Mayor Digong, mahal na mahal yung Davao. Klarong-klaro naman yun. Hindi nga siya dumating sa proclamation. Parang komportable siya masyado dyan sa Davao. But I think once talagang nag-stick in yung realidad na siyang talagang ating presidente, nagkaroon ng inauguration, and of course for security reasons. I mean, kung everyday uwi ka sa Davao, not only hindi yan maganda sa climate change kasi yung carbon footprint napakataas, no, pag airplane. So yung safety consideration, dapat siguraduhin mo yung airplane mo, safe siya, walang mangyayari, and all of that. And not to mention, ang Manila ay center of power. Andito yung infrastructure, andito yung mga business centers, andito yung mga major embassies among others. So I think it's more of yung magiging, parang sinasabi lang ni Mayor Digong na mako-homesick siya. At naintindihan natin siya. Siya ang unang presidente na galing sa Mindanao at rarely siya naging national politician. Noong naging congressman na nga daw sa for one time, parang board siya parati. Gusto niya umuwi sa Davao. But I think na once the reality kicks in, once na binigyan siya ng security briefing, at once na na-realize na kailangan nandito siya sa Manila kasi dito yung seat of power, most likely hindi matutuloy yung kanyang plano. Pero ibang plan niya na ibenta yung yate, tapos bibigyan yung pera sa armed forces, it is a question of luxury, why not, diba? Discretion ng presidente yan. Pero sana hindi makompromiso yung kanyang seguridad, no? So, dapat i-balance yung concern ng seguridad doon sa mga gusto niya umuwi sa Davao and among other things. Baka nga hindi masyadong good idea kung pauwian pa. Pero like you said, exactly. Hindi yan safe masyado. At saka mahal. Mahal, imagine mo
jet fuel mo, your security arrangements mo, di ba? Saka vulnerable ka kung parati ka nagpa-fly baka alam natin dito sa Pilipinas, yung sa local flights, mataas yung insidente, no? I mean, si Jesse Robredo na, di ba? Na ano sa dyan, si President Max Saidin, for instance. So I think, I'm not sure na practicable at advisable yung sinasabi niya. But I'm sure na sinasabi niya yan kasi alam niya magiging homesick siya sa Davao. Pero parang lahat ata, medyo tatakot sa kanya, no? Do you think somebody can really talk him out of it, sir? Well, I'm sure doon sa kanyang kabinet, no? May mga tao katulad ni Carlos Dominguez, may mga si John Evasco, yung nagtulong sa kanya, yung Alright. campaign manager niya. I think maraming tao sa kabinet niya na nakikinig, na nakikinig siya sa kanya, na meron din influence sa kanya. So I'm sure they will talk more reason into him, especially yung kanyang seguridad at yung national interest is at stake. Alright, maraming pong salamat muli sa inyo pong pagbibigay sa amin ng inyong oras, Professor. Thank you. Maraming salamat, Donnie. Have a good day. Magandang tanghali. Yan naman po si Professor Richard Heydarian, isa pong political analyst.